lend me your ears. So, I hope anda mo na to itong mga, mga dunggan, no? So, unsa man day proverb na ito, video na. No? Anyway, atong outline, ano siya, no? Proverb, then of course, the itching ears, the listening ears, and knowledge is power, and reflections. So, ano muna itong pagkatanawon, no? So, of course, we start with a proverb, no? So, ang proverb na ito ron is Proverbs 18 verse 15. No? So, mala pa sa tumabasa, an intelligent mind acquires knowledge, and the ear of the wise seeks wisdom. Knowledge. So, dire makita nato no nga ingon dia ang naka-acquire og knowledge ang mga intelligent mind na daan. No? So ngano man, no? Dire dili kayo kay murag ilang gi mura og gi separate pan siya ba, no? Murag gi rephrase in some way, no? Pero kani siyang related gini siyang duha, no? If you notice, no, puro knowledge, no, acquires knowledge and then seeks knowledge. So diri palandaan makita nato no nga ang knowledge ma-acquire nato if we seek it, no? So marang ato sa tanang bangkan pare-pareho lang siya ang gisulti pod sa ubang mga translations, no? This is the Revised Standard Version Catholic Edition. Ang kining sa New American Bible, another Catholic version, and the mind of the discerning acquires knowledge, no? So instead of intelligent mind of the discerning ang gamit sa NABRE, New American Standard Bible. The mind of the discerning, kanina intelligent mind. So of course kibaw kita, no, nga kanang discerning nagamit gina siyang utok. Di siya basta-basta. Pero sumala diri maka-acquire pag siyang knowledge kaning mga mind of the discerning, no? And the ear of the wise seeks knowledge. So pareho gyapon sa kanina, no? So nausab lang diha sa katong intelligent mind, no? Instead of intelligent mind, in the mind of the discerning. So it's just more or less the same again, no? Sa laing nga version, sa Hallman Christian Standard Bible, no? Pareho siya atong kanina katong sa New American Standard Bible, except for the last word, no? Instead of knowledge, yang gamitan og pronoun, no? It, no? So ang it is referring to knowledge, no? Kay mo man po pinaka, although ang wise mo pinaka unsanay kana siyang pinakaduol nga antecedent, no, noun, but we know nga ang wise supposedly plural man na siya, no? So, 6 gamit. Kuan siya kana siyang knowledge yun ang gikuan ani, no? Gipasabot sa it. So pareho ra siya. For the International Standard Version or ISV, more or less the same, except nga ang discerning ibutang nga gig person, no? So kini siyang nakita na ko ning yang translation is murag ihagyong giapas ang kanibang kan. Kini siyang murag grammatical construction, no? Kay the intelligent mind, actually plural man po na siya. Pero dire or the discerning, so mo gawas nga singular pero plural na siya. So dire para maklaro get gains knowledge, so yang singular himo po niyang a discerning person, no? And then the ears of wise people, so yang himo nga butang niya people to make it seek out knowledge, no? But again, the wise means plural na gina siya, no? The wise, the rich, the poor, plural mo gina siya in a sense, no? But sometimes gamiton nila in singular. So dire kini hamrag conscious siya sa grammar kining ISV, no? Nga prago sa ako mag-type ko faculty, no, versus faculty member, no, kung na sometimes ro kiwaw mo pangita kiwaw ma nga ikuan mo nga plural o singular sometimes, no? So akong buhaton mo po na faculty member to make it singular. Para kada bang dili kayo kiwaw ba. So, naingana nga situation, no? Pero kung
wala sa dili ko mabalik gamit og antecedent, ako na mura di ko magamit og pronoun, no, nga to refer to kana like faculty, normally ako ra nang biyaan, dili na ko na siya care, no. But anyway, so again, ang kini ISB pareho ra siya except nga murag conscious siya sa grammar. Next, NIV, instead of mind, gamit diri heart, no. So we know na sa Bible kanang mind ug heart pareho ra, no? Or unsa man gyud ang heart, no. Kinamang gyud mabasa sa Bible the heart, understanding heart. So kan gina siya, no, kana siyang kanang understanding siyempre nasa mind, di ba? Pero gikan po na no atong kasing-kasing murag kinahanglan ginang maguban si Rodoha. But anyway, the heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. So dire mas kan siya, no, kanang if you've noticed mas yang gihimong reason, no, ngano nga mo acquire pa sila knowledge kini mga discerning, no. Kaya kini mga discerning mo ng mga wise, di ba? So yun dia, for the ears of the wise seek it out. So in other words, ang atong based ani ang kanatong ears maoy murabag pinaka instrument, no, where we can get knowledge, no. So atong gamiton na siya, of course in the right way, because it can also be used in the wrong way, no, kani atong mga dunggan, no. So anyway, we'll discuss more on that, no, later on. Sa Christian Community Bible, no, Catholic Pastoral Edition, the discerning heart obtains wisdom. So yung gamit wisdom, no, it's not knowledge, but it's more on wisdom nga mas kan pag yun, no, mas menta more of a right application of knowledge, no. Yeah, the ear of the wise, you know, searches out knowledge. So mangita gyud, no, seek, search, no. So kita na to, no, nga active, no, dili ingon nga murag passive siya, no, siya mangita gyud, mangita mga sana katong mo seek, mo search, no. So dili siya passive, no. Nagibuhaton ng atong sa atong part, no? If we want to gain knowledge, no. But again, wisdom yang gigamit, no. I think again familiar man ta, no, wisdom of knowledge, very sister na sila, but actually ang wisdom is more on the right application of knowledge. There is one, ang gamit niya instead of discerning sa New King James is the prudent. So of course kana prudent makibaw kita, no, mabintayo na siya, magbantay siya nga dili siya masayop and so on, no? So kana nga kaguno, no, ang kasing-kasing sa mga prudent acquires knowledge gapon, and the ear of the wise seeks knowledge. So klaro gyud, no, balik-balik na siya nga kining dunggan mo ay atong magamit, no, to seek knowledge. There is a American Standard Version, the heart of the prudent magyapon getteth knowledge. So and the ear of the wise seeketh knowledge. So more or less pareho siya sa katong ganina. Pero Old English ang gamit, no? Old English like getteth, seeketh. So Old English lang pero maura gid siya atong previous, no? Kung tanaw nato ni siya, no? The heart of the prudent, no? Getteth ang uban acquires, no? So anyway. So dito sa duay, no? Yung dia a wise heart. So wise heart ang gamit niya, no? Kanina wa tay kitang wise, no? Diligent, intelligent, discerning, prudent, no? Karon kita the wise heart shall acquire knowledge, and the ear of the wise seeketh instruction. So dire murag natay gamay nga murag hint nga ang ato ding pangitaon instruction, no, dili lang ya purely kanabang purely acquisition of info, no, lagi yung murag naagi di ay sini kanay siya nga kanabitang you want to learn ba nga learn in a sense nga unsaon niyo pag improve imong kinabuhi, dili lang kay mag-memorize kag kay na exam knowing the kanang unsay mga general info and then para sa exam, dili nga no, kanang i-apply sa kinabuhi. Of course ako nang gi-check sa kining Hebrew, pareho ra gyud sila nga word kining knowledge of instruction sa katong kining verse na kung gitan-aw sa Hebrew, pareho siya og word, no, pareho wording. So more or less knowledge sa gyapon ang mugawas ana, no, kanang instruction. And then
sa English Standard Version, intelligent heart na. No? Intelligent heart acquires knowledge and the ear of the wise seeks knowledge. So halos pang yun, the ear of the wise seeks knowledge. New American Standard Version, no? The NABRE, no? The heart of the intelligent acquires knowledge and the ear of the wise seeks sweet knowledge. Always, pareho agad. No? Dire, doon ay medyo lahi nga, medyo lahi nga pag-asulti. Of course, kaning inulti is a paraphrase. No? And I hope we will learn also this from this. No? Kaya, intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. So muna nga, gyud no ang mga tao nga manggialamon dili na sa kanang dili close-minded na sense, no? Dili close-minded, no? So anda mo ganahan gyud na mo seek gyud siya knowledge, mangita gyud siya makibaw gusto siya mibaw. And then again dili siya kanang tipo nga lang kanang siyang just general info lang, no? Butang siya nga maka-improve sa iyang self, no? Usay mag-gain niya, no? So before ko mo proceed, comment unsa pay kasulti nganong ang ears may kanunay gibalik-balik dire, no? Reason, no? If maminaw ka bro, mas daghan kag ma-learn na kaysa mo storya. Yeah, that's also a good point, no? Tunod man, no? Say mo istorya kay na kay knowledge, pero kung maminaw pa ka, padugangan pa gyud, no? So thank you bro, no? And again, sa maminaw, meaning atong dunggan, atong ihatag. No? I hope masabtan ninyo nga nung akong gitaytulan ni siya og lend me your ears. No? Because mo na siyang atong nga ang ears mo murag pinaka pan sa ato, no? Pinaka butang kana siyang makakaton, no? Ngano ka no nga ang makaingon man ta ang ears may pinaka avenue, no? Nga makakita makakuha tag knowledge na may daghang other parts sa atong sa atong body, no? Na tay different senses, no? Pero nganong ears moy murag balik-balik dire or murag no? Emphasize nga ang ears moy mangita og knowledge nga for the intelligent people or for the discerning, the prudent, the wise. Amoy ka comment nga question or katubag na question, no? Ngano ka nga ang ears man mo'y mag-seek of knowledge? More on observation, bro. More on observation. Nya hilom ra. Okay, agree ba ta na more on observation nya hilom ra or namoy lain nga yeah, depende sa context, ha. Yeah. In a sense, no? Pero sa akong nasa akong mind is doon na pay lain nga marag reason nga maintan na ang ear may importante. Kung ano yung papasok sa ako na yung marinig mo, yun nilalabas sa bibig mo. Like sa mga bata, pag may diferensya sila sa ears, hindi sila makakapag-talk. Diba? So, gano'n ka-importante pag ano na-listen nila, yun rin ang lalabas rin sa Okay, so yun yung malo, no? Kung sa ilang madungog mo po gawa sa baba, no? And of course, kung arita sa physiology, no? Kung sa physiology ato isgutan, kung ang bata or ang tao, no? Dili ni function yang ears, dili siya ka-istorya. Diba? Kay man physiology atong kita na. Kaya normally kung wala nadungog, so unsa may iyang murabag magamit nga unsa niya pagmimik, unsa niya pagkuha sa mga tao, unsa gipanulting wa man nadungog. Una nga nguban magamit sila nga hearing aid, no? Hearing aid. Na koy kung anak sa kung amo. Nga na siya, no? Abot karon kung kadungog na bagklaro, no? Bata pa siya, ka hearing aid siya kay dili man wala man siya wala siya maistorya, pero dili siya mubog dila. Kay do na may pod, no, sa kaniya po na physiology. Naiuban nga mubog dila. So muna nga dili ka istorya. So lahi na siya nga klase, no? Obito na uban kung pilit na po uban nga dili na mo yungit, no? So ang kaning ang dili ka istorya duha, no? Una is
iyang dila mubo nga dili ka istorya. Or sakto siya sa dila, makaistorya siya, makasyagit pa siya, pero wa say words nga kan kana siyang ma-utter because wa man siya nadungog. No? Akatong anak sung amo sa una, so adto mi sa like gasano ko man tugadtuan sa una. Kay bawo ming naa siya sa ground floor, nya to sa pila ka floor sa taas. Ano man, kusog mo syagit. Pero wala di siya kasulting nga words. Syagit lang. Taas mo sa dila. No? Pero problema niya ang pagdungog ay ang ears. No? So, muna nga, give na to hearing aid, I don't know kung na-work ba na. Doktor man sa itong mama niya. No? So, basin naayo na ron or na kana. No? So, aside from that, aside from physiology, sa pailain yung ngano nga ang ears murag mas dako siya contribution in getting knowledge. We're not saying no other senses dili sad mo contribute, no, pero I think based lang sa atong aron is more on the ears, no. Nabay lain nga ay comment. At first mo learn ta usa, no, mo teach. Okay, sige. Ato ko nung ikwan, no, mo pantag physical na sad nga aspect, no. I-compare ninyo ang buta og sa bungol. No? Kung sa may ang buta, di ba? Ang buta dili sa kita pero makadungog siya. No? So mo to kaniya ito murag partly kwadra kay for example kung observation, maglisod ka observe kung buta ka. Di ba? Pero kung bisag buta ka, kunya maminaw gid ang imong maminaw ang imong dunggan, maminaw gyud sa mga tudlo sa dako gyud chance nga makuan ka kana siyang maka-gain gyud kag knowledge, no? Kaysa unsa ni po kanang nakay physically dili ka blind, no? Okay mo pananaw, wa kay nadungog, walay mosulti nimo unsa na imo nakita, di ba? So mugawas gyapon nga kulang ka sa knowledge diha. Nga naman, wa may mo explain, wa mo sulti ni di ka kadungog kung naabay. Unsa man ako nakita? No, unsa man ako nakita? Imagine mo no, kung kanang bungol, puros tan-aw niya, puros lang picture lagi tan-aw, wa siya mapanbak unsa na siya about, no? Ang buta, wala po siya makita. Pero sige siya kadungog, pwede siya nga mag-learn pod using sa iyang ears, no? Maka-kan po siya nga unsay maayo sa dili, no? Although di siya kita. So manang I think mas dako gig chance for me, no? You may disagree with me. Mas malaking chance, no? Kaning ears yun is really useful in gaining knowledge, no? Tinetest agad yung sa Japan. Hindi pala pagkapanganak. Tinetest agad yung ears ko. May diferensya. Hindi ko naalala. Sa Japan daw, no? Pag anak, gitest dayon ang dunggan kung makadungog ba, no? So siguro ba sinasalay way nga kung dili maagapan din ba, no? At start pa lang ba sinasalay mga operations to do, no? Para maybe ma-open ang yang murabag eardrum or whatever, no? Na-test ang ears niya. Si Rachel daw na test ang ears niya pagpanganak pa lang, no? Anyway, okay, so yun siya nga before ta mo dayon sa ato mga points, no? We know kada siya ganina ang knowledge gigamit na wisdom, no? Yeah, we know that wisdom is the unsa ni kanay siyang wisdom is the right application of knowledge supposedly. No? Of course, nakita worldly wisdom nasa heavenly wisdom, no? And kanang wisdom sa Greek na siya is Sophia, no? Sophia. So nya kanang phileo means to love. Muna nga ang philosophers, they are actually lovers of wisdom. So muna literally, ang philosophers, lovers of wisdom. Unsay ginabuhat kaha sa mga philosophers? Before ko mo proceed, no? Unsay inyong na-observe, maybe nabasa, unsay kasagaran ginagamit, unsay ginabuhat sa mga philosophers? Sa Comsci na sila kanang thinking philosophers, no? Ang buhaton magkuan daw, magunahuna kaon. So any idea? Unsa may
normal nga ginabuhat sa mga philosophers. Mo meditate, meditate daw no. Usa na siya no, mag-meditate sa mga things na nakita niya, no? So magsige siya hunahuna sa manina, mo try to understand it, no? What else? Basin ang uban no, gisulo ro man ni Joshua, mura kami ra Joshua ni. Sinapa mo laing ka kandiya no, ka comment no sa kato. Unsay so far as far as you have kana mga nakita ninyo, nabasa ninyo, unsa may mga usual ginabuhat sa mga philosophers? Usually sir, kusog sila maminaw og mga kuan. Like kanay mga nay panagtapok og teaching, kusog sila observation ba. Og kuan ang pagpaminaw sa ubang tawo nga input. Okay. So actually, it's true no, maminaw so sila minaw, and then of course i-process nila, and then muna nga the more silang maminaw, the more silang makakuha og mga unsa ni kini siyang sa tao na kanang mga maayo nga butang no. Of course again i-process nila na. So muna ang ilang yung mahilig silang maminaw. Na ba tay biblical basis ana? No? Na ba ka any idea na tay biblical basis na to support nga kanang mga philosophers ganahan gid silang maminaw? Okay, na mo ban? Now, nakatay verse ana nga ang mga philosophers ganahan sila maminaw. Wala no. So sige, padayon lang ta, no. Nako i-share ninyo. Diri sa Acts 17. Hindi also some Epicurean and Stoic philosophers debated with him. Kining debated ni kaning him diri si Paul, no? Si Pablo ni kaysa chapter 17 man no? Si Pablo ni ang gidebate ni kaning mga Epicurean and Stoic philosophers, no? Some said, what does this babbler want to say? So si Pablo murag gi-accuse siya og kana siyang sabaan, no? O nagsigiyaw-yaw, no? Others said he seems to be a proclaimer of foreign divinities. So bang version foreign gods, no? So muna sige gwali si Pablo nya kining mga tao nakigdebate kining mga Stoic philosophers, and then nagingon nga usa may consultant to na. Naingon siya uban mura sad naay pag-o nga kanang dili na to familiar nga Dios ang iyang ano. Nganong nakaingon sila na because he was telling the good news about Jesus and the resurrection. So which is really labi na resurrection, it's a strange thing, di ba? Ay good na dili gid normal nga mga mabanhaw, no? So while Paul was preaching the gospel about Jesus and the resurrection, dili siya nga story, dili siya sa tao na kanang dili siya ba usual ba, no? Unya kini mga philosophers nagkuan sila murag na interested sila, no? So they took him, no, si Paul, and brought him to Areopagus, no? So dito sa Areopagus gidala si Pablo, mura na siya kanang nasa na elevated siya dito, mura maminaw sila sa ubos-ubos. And he asked him, "May we know what this new teaching is? What this new teaching is that you are presenting?" So giilag yung si Pablo, no? Gidala gyud sa platform kining Areopagus, no? Para kan sila kanang ilang paminawon si Pablo. Gusto sila masayod unsa man yung bagong tudlo nimo, no? Unsa na yung bagong tudlo. So in other words, they wanted to hear, no? They wanted to listen to kini siyang unsay gipangwali ni Pablo nga para nila strange. Sa verse 20, ninyo sila, no? It sounds rather strange to us. So we would like to know what it means. So curious sila, no? Kaya para nila strange man yung imong panulti, no? So now all the Athenians, we know that Athens is the capital of Greece, no? Mo sila. Anyway, mga Athenians, those living in Athens, no? And foreigners living there would spend their time in nothing but telling or hearing something new. So, di ba kadaghan kay kabantay mo, no? Kasagaran sa mga philosophers, mga Greeks, no? So nature nila na ang ilang kuan maminaw unya sulti, no? So sulti maminaw muna ilang nature muna daghan kay mga kuan, no? Greek philosophers, and then until now
kuan pagyapon ta, no? Kana siyang murabag na influence gyapon ba, no? For example, na alpha, na delta, na gamma, na omicron, puros na Greek, no? So kanang atong mga kuan, no? Daghang kay tag mga phobia, yung mga terms, no? Naka-Greek ang kasagaran diha, no? Kanya, of course, kana like phobia, the term itself phobia, no? Greek. Muna nga before, no, atong nakastudy na ko sa Greek, kanya nag-take psychology, memorize mig 197 ka phobia, adali arang ma-memorize na ako Ano man, nakaagi na mo ko Greek. Kanya, unsa ni, ang mga new things sa ako, paano man ako, masabta na like thalassophobia. First time na ko na-encounter. Pag yung afraid of the sea or travel, tuod no, kay talasa is sea in Greek. Sana, no? Hodophobia, mo na. Hodos means way, mahadlok mo travel. Yan no? So, daghan kayong mga, dali ra kayo memorize. Kay ang mga phobia, pangyod, puro Greek. No? Grabe ang ilang influence sa mga kaning Greek philosophers. No? So, diya, nakita na to nga, nakakuha sila og mga kanay silang ilang wisdom, ilang mga nakatunan because of that, no? Nga kung dili sila musulti, maminaw sila og something new, no? And I hope mayon ta kung maminaw sila sa kwan lang. Of course, more on the worldly wisdom ng ila, no? Makita man nato nga when Paul preached, no? Halos gamay ra man ni Sanong ani, no? Kay literon sa verse 23, 22 na, no? Especially 24, kay ni Pablo nga kamo 20, no? Sorry, 22, no? And Pablo siya, ako perceive ko nga religyoso kay mo, kay sa lakaw-lakaw ko nakita na ko nga nagani altar nga to the unknown God. Pero kani nga unknown God ninyo mo na ako iwali. Ang literon gitira nila ang ilang idolatry sa dito murag medyo mapanagyan, no? Pagabot na sa butang dili lang ganang paminahon, medyo nahinay, no? So kana siya mo na ang atong sunod, no? Kana gitawag with itching ears, no? Itching ears. Kung sa mga itching ears, no? There is ingon ni Pablo, ingon dia, in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and in the view of His appearing in His kingdom, I solemnly urge you. So ang iyo diya si Timothy, no? Siya proclaim the message. So wali ang mensahe, no? Be persistent whether the time is favorable or unfavorable. So dili ingon nga panla, no? Kung bahalag dili mayong paborang panahon or maybe ang environment, siya padayon gyud og wali, no? Convince, no? Kumbinsiha sila. Rebuke, badlunga sila. Then encourage, no? Dasiga sila with utmost patience, no? Uban sa tumang pagpaubos diha sa pagtudlo. So, nga magpaubos mo ka kay supak-supak mo gina sila, no? So, ingana gyud. Pero ngano pa gyud? Ngano nga ingon ana gyud nga kinahanglan gyud taang nga pasensya, nganong iwali gyud siya, no? Na bisag i-convince ko sila so on, kay ingon ni Pablo, the time is coming when people will not put up with sound doctrine, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own desires. Okay? And will turn away from listening to the truth and wander away to myths. So, mo ni siya sad, no? Kung ang ears gamito na sa wrong way, na dili gini siya literally itching ears. So may pasabot ang itching ears, di ba? Katol, no? Pero katol ba gini siya? Or mamili sila kung unsay ilang gustong paminawon. So, with that, makakuha ka sila og saktong knowledge. Sa worldly aspect, nakita na to nga kuan sila, kanang eager sila maminaw, no? Pero diha sa kuan, pag mga ingani nga butang, mutalikod sila, no? Ngano ka nga di sila ganahan? Ini comment? Nganong di sila ganahan na pag kininang for example, Bible na gamiton, no? Bible na hisgutan, Ginoo na hisgutan, nganong di sila ganahan? Sa mga common observation ka nganong di sila ganahan?
maminaw na sila Most maayo. Unsa ta bro? Sir, most likely kay against sa ilang philosophy or outside sa ilang interest. Okay, so thank you no. Outside silang interest. Katong siguro no, katong usa no. More against sa ilahang ba, no? Ilang philosophy, ilang belief or ilang binuhatan. Tibaw mo gina sila nga kung mag-study kag Bible na yung mga butang nga mapangyod no, muhisgot kung unsa sila, so mo turn away sila no sa pagpaminaw no. Napabailain nga kan mga comment niyo. Ako gini siyang naobserbahan no. Ako ning tangyod sa una des balay na bisita. Daghan ka siya gan istorya, daghan ka siya time. Pag-invite og Bible study ningon dayon nga aton tanaw kung makalugar ko. Kung napay time. Katong nanghatag tag tubig after simba, na ako'y istorya dito. Kana may na siya kan. So kanya ta. Nandiyan kung makalugar ko kana mula ga pa ko wala. So magawas na dahang rason, no? Basta kana siyang mo hisgot nag Bible study. Na ako nagay ko ingon nga unsa na may mamuyo sa may mo puyo sa church ba, no? Kibaw na ko kung sa technique aron sila muhawa. Ako ra invite og Bible study. Manglikay lagi muhawa na dito. So kanang kan giday mo na sa gamit no kun di mo ganahan or kanang actually kanang sa Bible dili ito yung ganahan nila no, pero again mo na ako na notice no nga okay kayo stay sila, pero pag invite Bible gani astalan ikaugma manguli muhawa dayon stay paita na anyway at sala man pud na natugod kung nana sila diha di kita mo pahibalo nila no. So kung mulikay sila ilahan na no, at least gihimo atong part ba nang atos lang gitry no. Na usa gani gofira na kog Bible study. Ni uli man yang iyang kauban ra mo diha. Ya pagsunod wala ni iyang kauban ni uli na. Ya di na gani mo mananghid na uli na nag-text na lang. Dili na mo face to face. So nga na no, grabe ang tao no nga pag Bible na gisgutan likay dayon no. Pag pero literal nanghingi pag yung tulong ni text jud mangayo siya tabang. Gitabangan lang pero ako siya gipahinumduman nga sa ni kanang ako ang ginalba nga limited lang ko matabang no. Di sa ko kahangyo sa church kay wala man ta magsig study. So ako again na balik pa batong hangyo na pod no. But nga na no nga mulikay pero pag-abot na sa panginahanglan kan lang mo message na. So anyway, when I sad no kay ang ears gamit nita kay na no, to acquire knowledge dili lang kay kanang worldly knowledge, even the heavenly one which is more important no. So dire makita to kato mga Stoic philosophers kan kay sila minaw pero literal nga gisultihan ni Pablo kung unsay kan halos walay na save ato wala gamay ra kayo ang ni dawat gyud no. So mo po na dire no nasa lagi gitawag itching ears, ganahan silang maminaw sa ilang gustong madungog. Nya kining pulos Ginoo kontra na sa ato gyud kasagaran so na mulikay sila no. So muna with itching ears gan ang tao useless ang ilang igdulungog no. They will not gain knowledge pag yun nga nag-lead to the presence of God. Mabantayan na to no. By the way no kanbayan na siya kanang I am using that one from sa outside pero it can also happen to mga kanbayan no, mga church members po no. Nagita mo obserbahan nga pag maghisgot na ganit nga na no kanang butang nga murag dili nila murag di sa ganahang bihaan no nya kanang part ko sa lesson muna malain na anton muwa na dinam simba pero saom na nato kung ato lang lagi siyang hapo-hapon no atong butang sugar coated gospel dili pod no ato gyud nga itudlo nato ang sakto no kay kung maminaw ilang gamiton lang ilang dunggan sila makakat-on sila knowledge na makakuha sila knowledge nya kaning knowledge pag atong i-share is knowledge about God no. So but anyway
even if makalikay sila nato, they cannot avoid God. They cannot escape God. No, sa Proverbs 28:9 ingon diha, when one will not listen to the law, even one's prayers are an abomination. So abomination means gikasilagan sa Ginoo. Kaya sa Old Testament man siya law, pero sa ato karon generalize to. Anyone who will not listen to the words of God, even his prayers will be an abomination before God. So dili lang gyud ta maluya. We keep on inviting people. Mulikay man sila, ilahan na po na basta we did our part. Mura gyud nato mahimo, no? Because it's expected nga people will turn away because they have this so-called itching ears, no? Nga ganahan lang maminaw kung pabor sila. Pero kung pulong sa Ginoo nga usually gitawag ba na sa Hebrews og sharper than two-edged sword, wala, likay na. So bulahan katong mga tao nga naminaw gyud, no? Nisunod gyud bahalag medyo lisod murag sakit. After all, this is kana siyang word of God nga leading to mag-lead nato sa presensya sa Dios. Dire no, another ingon ni Kristo, katong nabilong sa Ginoo, maminaw gyud pulong sa Ginoo. Ingon ni Kristo, for this reason you do not listen because you do not belong to God. So muna bisan pa again, they claim to be unsa ni kana siyang naaslay Dios sila kinabuhi. It can never be. It's true with Christians also, no? Kung we claim na kita Christians, we claim na kita na Dios sa ginabuhi. Pero kung selected ta sa atong paminawon sa nagtudlo, no? Kung kanturang pabor sa ato, delikado na siya, no? So I hope dawato na to siya, no? Because wala may dili man ang Ginoo maghatag na to kalautan, no? Kadautan. So ang tao nga nag-lead gamit ng instrumento sa Ginoo, no? Dili na siya dili na iya. Mabito to ni Christ nga if the world hates you, know it first that it hates me. No? Unang nagiging-isalagan sa Ginoo ang tao, ang Dios. Ngano man kitang tao nagdala ra ta sa mensahe. Di man atong mensahe. So ang tag-iyas mensahe mo imong gi-hate, no? So na Christ sa dili pa gi-hate mo, gi-hate na sila nako or i-hate mo, i-hate gani mo niya, i-hate po mo na, gi-hate po ko niya. Okay, siya may tag-iya sa mensahe. So I hope as Christians, no, we use our ears, maminaw kita, no? Lead me your ears. So gaminaw gyud dili nga likayan lain na yan kuan na may. So dili na nga no, kay because it will not give us knowledge. Kani nga knowledge batong gi-share is spiritual, which is more important than the worldly knowledge. Of course, after sa listening ears, no? The ear that heeds wholesome admonition will lodge among the wise. So, unsa may inyo ikastultian no? May mga comments ngano man nga magpuyo kuno ang mga magpuyo ni siya sa mga uban sa mga manggialamon, ang mga dunggan nga mupatalinghog sa wholesome admonition, no? Kana bang maayo nga sakto nga pagdasig ay mga na mo'y comment. Okay, so na mo'y ano man, no? Gi-emphasize rin the ear that heeds, no? Ang magpatalinghog nga dunggan, no? Of course, naay qualification kung unsang klaseng admonition, no? Will lodge among the wise, will magapuyo siya uban sa mga manggialamon. I'm sure all of us, no, di man siguro taganahan mo kuyog mga buang-buang, no? Dapat mukuyog tag mga tarong, no? Mga maayo, mga manggialamon. So I hope ato na siya makabot, no? We will dwell, no? We will live among the wise, not those kato mga foolish nga mga tao. Okay? Walay mo comment yan, walay mo share. So I think familiar ta, no, sa mga atong nagibalik-balik nga kung nakay problema asa man kadagan adto ka outside the church or adto ka sa church, meaning sa mga church members, no? Mudangop ka sa church members. Ngano man ang tambag ana dili parehos mga palahubog, di ba? So muna nga kanang mga dunggan kuno nga maminaw wholesome admonition mawise gyud siya. Pero ato to maminaw sa mga chismes sa padihang mga unsa ni dili maayo,
no? Or maminaw tag tambag sa mga palahubog nga wala kay Ginoo, wala ka. Dili ta di ta mahimong wise gyud nga kanang tama, no? More so kung kana gyud pulong sa Ginoo na gyud adon, no? Mas makadahatag nato nag wisdom, no? Kunaat kana kung atong dunggan ato siya ipatalinghog, no? Laing version ani sa 30 New King James, the ear that rebukes hears the rebukes of life will abide among the wise. So makita na to, no, nga dili day maayo nga murag mabadlungan ta, no, unya di taganahan, no. For example, no, naay mga practices naton say nga dili na nahiuyon sa Biblia, no, nya ato ma-take up sa ato mga Bible study, no. Kung di taganahan ana, dili kita mag-uban sa mga wise, nakatong wise nga maabot sa langit, no. Kay unsa ni muna kita rebukes of life man na siya para ma-corrected ta, no. Mga sayop nga practices kay bawta nga ang Ginoo di malipay. So ang mga nag-lead sa ato mo hakman gina siya, mo hatagan na. So kung dili ta willing maminaw ana, no, likay ta or mo quit ta sa Zoom kay ay o na po ni discussion. So wa tay mahimo ana, no. Dili ta mahimong wise, no. Kay ningon dire, no, the ear that hears the rebukes of life, nga pagbadlong sa kinabuhi. Yeah, of course, ang word of God mo pinaka-best source, no, sa pagbadlong sa kinabuhi. Kanang sa tao sometimes okay, sometimes dili. Pero again, from the words of God, mas better gyud siya nga mo atong gamiton as pangbadlong, no. Kay kana iya na sa Ginoo, no, makatabang na nato, no, especially sa atong spiritual bahin, sa atong kinabuhi. Kay whether we like it or not, we will die someday, and there is hell or heaven awaiting after the resurrection. There is this Tartarus or paradise before the resurrection. Now, ato po yung emphasize, no, nga dili lang up to hearing. Okay, posible man maminaw, just like ato mga philosophers, no, sa Athens. Daghan man to sila naminaw, pero dili man sila mo act. So, mura sila buang-buang. Ingon ni Kristo, kadto kunong maminaw unya mubuhat. So pagpaminaw is just the first step. So mubuhat in line with sa iyang nadungog. Pero mubuhat og contrary kay dili ganahan, dili na siya wise mala ni Kristo, no. So si Kristo mismo kada tong di pang mention, no, ang word ni Kristo, no. So ato lagi share. So mo na ngayon siya kadtong maminaw sa iyang mga pulong unya mubuhat may sama sa wise nga tao, no, nga nagtukod sa balay sa ibabaw sa kaning bato, no. Pag-abot sa kaning mga unos, no, tubig ng ulan, baha, hangin, bisan pag ikuso-kuso siya, dili siya matumba tungod kay ligon ang iyang pundasyon. So mao na ang gipakita ni Kristo nga dili lang up to listening. So ato po gyud buhaton, no. So useless ang atong pagpaminaw kung di nato buhaton. Now, again, sa akong gingon lagi, no, nga nang nagi mga tao nga di sila ganahang maminaw, labi na kung feeling nila giigo sila. Wala man nagiigo, no. Ato ra gisgutan sa truth, and then nara na sa ato, no. Depende sa atong kan, but rather than atong himong negative, no, ato siyang himuon nga positive, no, nga usbo na ko din biyaan ako ni kay sayop man din no. That will make us wise, no, kay it will lead us to kana siyang sa langit, no. Kini si Christ kibaw mo kita siya experience, no. Grabe kay siya naka-kuan sa mga tao, no. Na sometimes like sa John chapter 8, grabe ka sharp ang iyang mga words ngadto sa mga Hudiyo. Murabag di na siya kapugong siyang kalagot, no. And then unsay gibuhat ka ni Christ, no, aron come across ang iyang message, no. Nabay mo comment ani dili man usay di man maminaw ang mga Hudiyo, na yung say face to face grabe gyud ka lisod ako na barabag sharp na yang storya, pero napoy times nga dili siya mosulti o kanang direkta, no. Unsa yang ginabuhat, can you guess unsa yang mga technique shall we say, no. Unsa niya nga maabot ang mensahe ngadto sa ilang makasabot sila without kanabang dili kayo murag direct sa ilang impact, no. So ingon ni malo parable,
no? Agree ba tana? Ingon ni Joshua gamit parable, no? Yes, no? So muna siya, no? Again, tanawon mo John chapter 8, grabe mo nang gibato na siya hapit. No? Chapter 10, mopod, no? Grabe kayang mga sharp kayang statements. Si Stephen, sharp po kayang statements, gibato siya, no? Pero sometimes mangita pag paagi, no? Nga no, kanang dili kayo halata. Muna itong terms ato pasambingay, no? Sambingay. So dire nai-reason sing ana si Christ nga ningon siya nga nagamit siya parables. Si Christ ningon siya, the reason I speak to them in parables is that seeing they do not perceive, and hearing they do not listen, nor do they understand. So naghana kasi nakita ang gibuhat ni Kristo, no? Di gyapon sila ka-perceive nga siya anak sa Dios. Gikontrahan gyapon siya, no? Daghan kasi sila nadungog, pero murag wala lang, ipalusot pikas dunggan. So manang wa sila kasabot, no? So they cannot gain understanding, they cannot gain knowledge kay wala man nakadungog lang, pero hindi mas sila ganang maminaw, no? So with them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah that says, you will indeed listen but never understand, and you will indeed look but never perceive. So murag kana lang physical appearance na lang, no? Nga murag naminaw pero walay nasabtan, no? Ni tan-aw walay na bantagyan, no? O nabatyagan wala na ka, no? So mo na siya, no, kung siguro habaw mo kita na, no? Kung di kita ganang maminaw nya naalanta diha, no? Muna ingon lang nga sumanakan lang ang pagsimba is kuan na lang kanang sana kani siyang obedience or whatever, wala na sa heart, no? Kung mao gina siya resulta kung ang tao willing siya nga di siya ganang maminaw nya, gusto siya maminaw katong gusto niya, mugawas na siya nga mag-build na siyang heart, and then eventually may sa din na kay wala may pulos kay di naman kinasing-kasing kanang word respetar na lang, no? Dili ngon na no? So kay kung mo na atong buhaton maigo taning kanid ni Isaiah, naigo na ang mga Pharisees ani, no? And I hope dili ta mo igo, we should learn from this, no? Nga eager kita maminaw, dili kay ako na sa gipadungog-dungog da. Nya sunod lain ang buot, no? Di na mo kuan kay unsa ni logi gid mo nga logi gid ang tao nga ana yang reaction, because maigo ra gyud siya ani, no? Nga di sila kasabot na noon kung sa gid ang pulong sa Ginoo, and then mawala, no? Kay remember ang ears nato ato gyud nga gamiton para pagpaminaw, no? Ug diha sa pagpaminaw we can acquire knowledge, and then this knowledge leads to wisdom, and this knowledge can lead us to the presence of God. So yun de, for this people's heart kuno had grown dull, no? So di na maminaw, gahi na. Their ears are hard of hearing, no? And they have shut their eyes so that they might not look with their eyes and listen with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them. So naantay promise sa Ginoo, no? Yang ayuhon sila. Pero sao man di mo sila mo refuse mo sila to see. Mo refuse silang papaminaw, mo refuse silang musabot. Wala, dili sila maka-benefit sa kaayo nga kayuhan nga ihatag sa Ginoo. So I hope as Christians, no, we will learn from this, no? It's useless to go against the word of God. Dapat all the more nga eager ta nga maminaw kung unsa ang pulong sa Ginoo, and then let's strive to conform our lives sa word of God rather than rescinding it. Para mo rescind ka na ba, no? Mo masuko ka mo kana noon nya ikaw lugi ka, no? Dire sa kana ningon ni Kristo, blessed are your eyes for the see. So katong mga a few nga nakakita sa iya, nakasabot sa iya, na your ears for the hear. Truly I tell you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. So kini ding atong gipangkuan karon, no, sa atong panahon sa Kristyanismo, no? Nindot gyud siya kay kadaghan kay mga mysteries before nga karon dili na mystery. Nya nagad appeal dire katong sa Peter ni even angels gusto mo tan-awan ning iyang ato nakita karon, no? So pag-abot ni Kristo katugad mo pinaka no,
Pinaka-nindot kita ang Ginoo, ang tao makakita sa Ginoo. Pero wala, no? Yung na katong mga prophets noon, nagsige lag nagsige sila predict, no? Nag-prophesy sila, siguro sila kasabot. Oh. Nya ganahan sila makita silang gi-prophesy. Nya wa man sa gipalad, no? Kay later on namang fulfillment sa after namatay sila. But ang point of Christ is kanang ato i-take advantage ta. No? Kaya kini very important, no? If the prophets and the righteous people of old, they wanted to see, no? Kining karong Kristyanismo ato nakita, all the more nga ato siya nga all the more makita nga grabe na importante day. Nya ato man sayangan, di ta minaw or atong mulikay ta, no? Sorry, lisod kay na siya, mahitabo. Ana dili ta maabot langit ana, no? So, next, knowledge is power. Okay, so di na lang siguro kano kay murag wa naman tay oras. I think we agree, no, knowledge is power. Pero sa muna ang ubang mga tao nga dahag knowledge say manipulate nila ang tao sad, no? So kana moy nagi power in the sense pero worldly knowledge na siya. But ang ato nga knowledge diri is real power gini siya because this will give us true life, eternal life, no? And again, kini nga knowledge nga maghatag nitong power makuha nato sa pagpatalinghog, no? Using our ears, no? Diha ta sa maminaw ta. Remember pwede ta magbasa, no? Magbasa ang Biblia. Pero kung walay puy magpasabot, unsay dili po ta kasabot, di ba? Naana sa Acts chapter 8, no? Nga ingon tong Ethiopian ang gipuntahan sa ni Filipe, kasabot kasi mga ibasa sa sana pagbasa sabot kung may magpasabot, no? So muna nga ang eyes pwede nato gamiton to read. Pero ato pong tagaan og mo nang mag-midweek ta, mag-Sunday ta para maminaw, no? Atong gamiton ang atong ears because diha ta makakuha knowledge. And this knowledge labi na kung spiritual knowledge or heavenly knowledge, this will lead us to heaven nga why earthly knowledge nga makadala nato dito, no? So it's really power, no? Power in the sense nga it will give us life, will experience life nga malipayon throughout eternity. Okay, so dire familiar siguro kahit ani, no? Nga sa Old Testament, sa Hosea 4:6, ang Ginoo ningon, my people are destroyed for lack of knowledge. So i-destroy ta bisan pagkatawhan tas Ginoo karon. Unya di na taganang maminaw, na di na tamulin sa atong ear sa punos Ginoo, and we will be destroyed, no? Even if katawhan natas Ginoo. So once we reject the knowledge, i-reject po ta niya. And so on. Si Paul, iyag yung giampo kining mga kauban ng Hudiyo, no? Because ganahan siya ma-save kay sayang maka-bear witness siya na they have a zeal for God but not according to knowledge. So nasla effort, nasla grabe nga kaibot, kasibot niya dili according to knowledge useless. Kaya mahitabo na kung dili kulang sa kibalo, no? Maghimo tag paagi sa atong sanay kana siya nga usaha na to pagkamatarong sa Dios, no? Nya di na nato masabtan ang paagi sa Ginoo kay unta minaw, no? And then there is a 2 Peter 1:3. Ingon dire, His divine power has given us everything needed for life and godliness. No? So gusto tag life, no? Gusto tag godliness, nahatag na. Pero insay ingon niya, through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So makita na to ang knowledge, no? So ang atong pagkaila kang Kristo, no? Mo nay naghatag na to sa tanan kining life nga tinurang life ug pagka-Dios non, no? Ang life nga eternal life na, no? So nindot kayo, no? Kung atong buksan atong mga dunggan, atong i-acquire ang knowledge nga iya sa Ginoo, no? Because it will give us life, no? Nga kanang perfect life nga wa na niya way kasakit, way kagulanan and so on. Thus He has given us through these things. So katong mga about Christ, no? His precious and very great promises also, so that through them you may escape the corruption that is in the world because of lust and may become participants of the divine nature. So kaninda tanan, no? Kaning pulong sa Ginoo nga atong gipangtun-an ingon diha kung ato na siyang sundon, paminawon, sundon kay mo to di man ta kutos paminaw lang, human maminaw ato mangiak, ingon diha will become participants of divine nature. No? So eventually we will be with God forever, no? Ang yun participants with divine nature o sana sa iyang kinaiya at the same time
ang usa sa divine nature is walay kamatayon, no? Eternal. So kita we will live eternally. Kana again, if we lean our ears to the words of God and then act after knowing unsay angay buhaton. Then dire naigisaad si Christ nga katong mga sheep niya maminaw man. No? So I hope sheep ta maminaw ta, willing to maminaw siyang pulong. Unya of course musunod ta. So dili lang again, no? Hearing and then acting, no? Hearing, following, no? Musunod ta siyang mga gisulo, no? And then taga-antag eternal life. Okay? So it's really power, no? Asa may mga gamhanas kalibutan nga di kan obtain eternal life. Wala, no? So atong knowledge sa Ginoo will really give us power. The power that lasts throughout eternity, no? And they will never perish, no? No one can snatch them out of my hand. So nindot kayo, no? So with that, no, kay wala naman tayo oras, diretso na lang ta sa atong reflection. Una is, are we keen on acquiring true knowledge that leads us to heaven? Or maminaw lang ta kung unsay gusto nato. No? So I hope atong gamiton atong dunggan nga gitagag higayon sa Ginoo nga makadungog, no? Naay mga dunggan nga din taon kadungog. So we must be thankful, no, nga naa tay dunggan. So ang question, are we willing, no, ng atong ears maminaw sa words of God? So ato gina siyang maximize, no? Are we the kind of people with itching ears? No, katong di ganahang mamati. Now, ayaw ginagwa na. If ever mo na ato song heart karon, please usba. Repentance jud ang atong kinahanglan na para ma-benefited ta, no? If you notice, wala ko gi-appeal ra kitaas na kayo Revelations kanang 7 churches. Ingon dia, he who has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. I-correct ang mga different churches, no? So, importante gyud kayo. Next, ang last na to is, have we experienced hating to hear what we heard? No? Especially sa Word of God. Naghanan na ba yung tao, nga na, no? Sa labi na sa dili pa Christian. No? So I hope, dili ta ingon ana, no? Murag masuko ta kay murag kita giigo. In fact, this is for all of us. No? The Word of God is for all of us. No? Maningkamot ta nga masunod nato, atong patalingog atong madunggan, and then again, di lang kutob sa pagpaminaw at pumbuhaton. No? So, thank you very much. So, ginaot nga natin na karong gabi na sa Proverbs 18 verse 15. No? Now, we can get knowledge through our ears. And of course, I would encourage you to get the knowledge that comes from God. No? Kaya mo na siya ang pinaka best knowledge in this world, no? That will give us life, no? Eternal.